Ang footage na ito ay nagpapakita ng mga huling sandali ng 21-year-old na si Libby Squire bago siya ay pagsamantalahan at tapusin ng isang di kilalang lalaki. Laking akala niya ay tutulungan siya ng lalaki para makauwi ng ligtas, subalit ito pala ang tatapos sa kanyang buhay. Paano napunta si Libby sa ganitong sitwasyon? Sino ang lalaking tumapos sa kanya? Si Liberty Anna Squire na kilala bilang Libby ay ang panganay sa 4 na anak ni Lisa at Russell Squire. Siya ay lumaki sa Buckinghamshire na matatagpuan sa bansang England. Inilarawan siya bilang masiyahin, talented, outgoing at mapagpakumbabang tao. Marami rin siyang mga kaibigan. Lubos ang kanyang pagiging malapit sa kanyang ina. Si Libby ay isa ring matalino at napakasipag na tao, ngunit kung minsan ay sumusobra na ito kaya naaapektuhan na ang kanyang mental health. Nagkaroon siya ng eating disorder at bumaba rin ang kanyang mga marka sa paaralan. Gayunpaman ay nakatapos pa rin siya sa high school. Nagpahinga siya ng 1 taon para mag-travel at mag-relax. Tapos ay nagpatuloy na siya sa college. Pumasok siya sa University of Hull, doon ay kumuha siya ng kursong philosophy. Ang taong 2019 ay ang kanyang 2nd taon sa university. Maayos naman ang lagay ng kanyang pag-aaral, maging ang kanyang social life. Matinurin ang barkadang nasalihan niya. Bilang nasa edad na, paminsan-minsan ay lumalabas sila para mag-party at inuman sa paligid ng syudad. Tulad na lang ng ginawa nila noong gabi ng January 31, 2019. Nagsimula ang gabi sa paglalaro ng games at inuman hanggang 10:30 p.m. sa kanilang student accommodation kung saan tumutuloy ang mga estudyante. Sumunod ay napag-usapan nilang dumiretso sa isang nightclub. Narating nila ang club bandang 11:20 p.m. Doon ay hindi pinahintulutang makapasok si Libby dahil sa kanyang kalasingan, kaya naman kailangang magdesisyon ng barkada kung uuwi na lang ba sila o itutuloy mag-club nang hindi kasama si Libby. Napagkasunduan nilang tumuloy pa rin, pero kailangan nilang makasiguradong makakauwi ng ligtas ang kanilang kaibigan. Kaya naman bago pumasok sa club ay pumala sila ng taxi at inalalayang sumakay si Libby. Inabot na rin nila sa driver ang bayad. Ang eksenang ito ay nahagip sa CCTV. Hindi nila lubos akalaing ito na ang huling beses na makikita nila ang kaibigan. Ilang oras na ang lumipas mula nung isakay nila sa taxi si Libby, subalit wala pa silang natatanggap na mensahe o balita mula sa kanya. Nang makauwi sa campus ang magkakaibigan, nag-send ang isa sa kanila ng text message sa roommate ni Libby para kamustahin ang lagay ng kaibigan. Ikinagulat nila nang mag-reply ang roommate na hindi pa nakakauwi si Libby. Dito ay nagsimula na silang mag-alala. Sa kasamaang palad, naiwan ni Libby sa bahay ang kanyang cellphone, kaya naman wala silang paraan para makontak ang kaibigan. Tinawagan nila ang iba pang mga estudyante sa campus para ipagtanong kung may nakakita sa kanya, subalit tila walang may ideya ng kinaroroonan ni Libby. Mas lalo pa silang kinabahan nang matagpuan nila ang mga susi ni Libby sa halamanan. Lubos ang pag-aalala nila dahil bukod sa nakainom ang kaibigan ay matindi ang lamig ng gabing iyon. Ang kalsada ay nagsisimula ng mabalutan ng niebe. Kung sakaling nawalan siya ng malay o nakatulog sa kalsada, ay maaari niyang ikasawi ang matinding lamig. Tumawag ang mga kaibigan niya sa pulis para i-report na siya ay nawawala. Tinawagan din nila ang kanyang mga magulang para ipaalam ang sitwasyon. Palaisipan sa mga magulang at kaibigan ni Libby kung may kinalaman ba ang kanyang mental health conditions sa mga nangyayari. Subalit matagal nang naka-recover ang dalaga at mukha namang masaya na siya nang pumasok siya sa campus. Magaganda rin ang kanyang nakukuhang marka at pasado siya sa mga nakaraang exam. Agad kumilos ang mga otoridad matapos matanggap ang report. Nag-assign sila ng 70 police officers para sa paghahanap kay Libby.
Inisa-isa nila ang mga bahay para magtanong. Siniyasat nila bawat sulok ng lugar, maging ang mga kakahuyan. Ang mga residente at kaeskwela ni Libby ay tumulong din sa paghahanap. Sa isang interview ay nanawagan ang mga magulang sa kanya na umuwi na at mahal na mahal nila ang kanilang anak. Ayon sa kanila, laging tumatawag at nagte-text ang anak sa kanila maging sa mga kaibigan para ipaalam na nakauwi na siya ng ligtas. Kaya masama ang kutob nila sa mga nangyayari. Natunton ng mga pulis ang taxing sinakyan ni Libby. Pinapanindigan ng driver na naihatid niya ng ligtas ang dalaga at nakita pa niyang lumakad ito papalapit sa harap ng kanyang pinto. Tumutugma ang salaysay ng driver sa nakuwang CCTV footage sa lugar. Sa footage ay nakitang ibinabanga talaga siya sa tapat ng bahay bandang 11:30 ng gabi. Subalit sa di malamang dahilan ay hindi siya pumasok sa loob ng bahay. Sa isang footage ay makikita siyang naglalakad mag-isa sa gilid ng kalsada bandang 11:37 p.m. Sa footage ay halatang nakainom nga si Libby. Bandang 11:39 nakita sa CCTV na tila may nalaglag na bagay si Libby. Tinangka niya itong pulutin subalit bumagsak ang kanyang katawan sa nyebe. Dalawang tao na nagdadaan ng huminto para tulungan siya. Ayon sa kanila, umiiyak at tila litong-lito ang dalaga ng oras na yon. Agresibo din daw ito at nagalit pa sa kanila. Tumanggi ito sa kanilang tulong at sinabihang lubayan siya kaya wala na silang nagawa kung di umalis. Isang grupo din ng mga estudyante ang nakakita sa kanya. Tinawag nila si Libby para pumasok muna sa kanilang tinitirhan hanggang maging maayos na ito, subalit di sila nito pinansin at nagpatuloy lang ito sa paglalakad. Sa sobrang lamig ng mga oras na yon, posible daw na nakaranas ng hypothermia si Libby ayon sa mga otoridad. Ang hypothermia ay kondisyon kung saan ang temperatura ng katawan ay bumababa dulot ng exposure sa matinding lamig ng panahon. Maaari itong makamatay. Patuloy pa rin ang panawagan na makipag-ugnayan sa mga pulis ang mga nakakita o nakapansin kay Libby noong gabing iyon. Sa paglipas ng mga araw ay wala pa ring sign or clue na kinaroroonan ni Libby. Tinagdagan pa ang mga police officers at mga expert para tumulong sa paghahanap at pag-imbestiga. Lumipas ang 4 na araw ay di pa rin natatagpuan si Libby. Patuloy ang mga otoridad sa paghahanap. Tinutukan naman nila ang paghahanap sa mga lugar malapit sa tubig. Tumulong ang mga Coast Guards na maghanap sa ilog at paligid nito. Bagamat hindi humihinto ang mga otoridad, ay wala pa ring progress ang kanilang paghahanap. Hanggang sa isang araw ay nakatanggap sila ng tip na siyang magbibigay ng break sa kaso. Ayon sa isang witness, noong gabing nawala si Libby bandang 12:15 ng madaling araw, ay nakarinig siya ng babaeng tumitili na tila nanggagaling sa Oak Road playing fields sa parteng Kakahuyan. Nagising siya sa sobrang lakas ng tili. Pagdungaw niya sa bintana ay nasilayan niya ang isang lalaking nagmamadaling pumunta sa sasakyan. Agad siniyasat ng mga otoridad ang mga kamera sa lugar. Matapos mapanood ang mga footage, ang missing person case ay naging abduction. Sa isang footage nakita nila ang isang silver na kotse na paikot-ikot sa lugar ilang oras bago mawala si Libby. Bandang 11:55 p.m., nakitang huminto ang kotse sa dulo ng kalye kung saan naglalakad ang dalaga. Maya-maya ay isang lalaki ang lumabas sa kotse at lumakad sa direksyon ni Libby na parabang sinusundan niya ito. Matapos nun ay tumawid siya sa kabilang kalye pero sinusundan pa rin niya si Libby at tila naninigurado itong walang kasama ang dalaga. Nang makumpirma niyang mag-isa lang si Libby ay muli itong tumawid sa kabila at doon ay kinausap niya na ito. Di malinaw kung ano ang kanilang napag-usapan. Makalipas ang 5 minuto ay magkasabay na silang lumalakad. Maya-maya pa ay nasa loob na muli ng kotse ang lalaki habang si Libby ay nakaupo sa gilid ng kalsada.
Hinala ng mga pulis ay inintay muna ng lalaking makalampas ang mga nagdadaang sasakyan bago siya magpatuloy sa kanyang plano. Bandang 12:08 a.m., makikita si Libby na pumapasok sa kotse ng lalaki, sumunod ay umalis na ito. Sa lugar na yon natagpuan ang relo na pagmamay-ari ni Libby. Ayon sa mga pulis, ay posibleng hinablot ng lalaki ang braso ng dalaga para sapilitan nitong isakay sa kotse, dahilan para matanggal ang kanyang relo. Muling natagpuan ang kotse sa parke malapit sa Oak Road playing fields. Mga 10 minuto itong namalagi sa lugar. Sa oras na ito, narinig ng witness ang malakas na pagtili. Makalipas ang 10 minuto ay muling nilisan ng sasakyan ng lugar. 2 babaeng witness ang dumulog sa pulisya para magbigay ng napaka-importanteng impormasyon. Ayon sa kanila, habang naglalakad sa kalye bandang 3:00 ng madaling araw, isang lalaki ang biglang sumulpot at biglang nagparaos sa kanilang harapan. Lubos nila itong ikinatakot pero tila walang pakialam at nagustuhan pa ng lalaki ang kanilang reaksyon. Pinagtagpi-tagpi ng mga pulis ang mga nakuwang footage at salaysay mula sa mga witness. Posibleng ang lalaking tinutukoy ng mga saksi ay siya ring nakita sa footage na sumusunod kay Libby. Noong February 6, inaresto ng mga otoridad ng isang 24-year-old na lalaki na si Powell Relowich, kaugnay sa pagkawala ni Libby. Si Powell ay nagmula sa bansang Poland na kalaunan ay lumipat sa UK taong 2015. Nakilala niya ang kanyang misis sa isang dating site. Nagpakasal at nagkaroon sila ng 2 anak. Inilarawan siya ng mga kapitbahay bilang hardworking na family man, magalang at palangiti. Pagkakatay ng hayop ang kanyang hanapbuhay. Mahilig din siyang pumunta sa gym at mamasyal kasama ang pamilya. Sinong mag-aakalang ang normal na family guy ay may itinatagong malagim na sikreto. Napag-alaman na noong July 2017, may magkasintahan na naglalambingan sa kwarto ang nakakita kay Powell na naninilip mula sa labas ng bintana. Pagsapit ng December ng kaparehas na taon, nanloob siya sa isang bahay para magnakaw ng pera, mga damit at mga pleasure devices sa iba't ibang pagkakataon. Noong January 2019, 3 linggo bago ang pagkawala ni Libby, 2 beses siyang nagparaos sa harap ng grupo ng mga kababaihan. Isa dito ay isinagawa niya sa harapan mismo ng pinto ng bahay ng mga babae. Wala pang criminal record si Powell kaya hindi siya agad natukoy sa mga nakaraang insidente. Sa araw ng pag-aresto sa kanya kaugnay ng kaso ni Libby, habang nasa police car ay biglang tumawa si Powell na tila di nababahala sa mga pangyayari. Nakitaan siya ng bag na naglalaman ng mga pleasure devices, mga underwear ng babae at iba't iba pang litrato ng mga kababaihan. Nakuha niya ang mga ito sa mga ninakawan niya. Nakuha ang mga DNA niya sa ilan sa mga na-retrieve na gamit. Noong August 13, 2019, umamin si Powell na guilty sa mga paratang sa kanya, kabilang dito ang voyeurism, burglary at outraging public decency. Itinanggi naman niyang may kinalaman siya sa pagkawala ni Libby at sinabing di pa niya nakikita ang babae sa tanang buhay niya. Subalit taliwas ito sa ipinapakita sa CCTV footage. Nang ipakita sa kanya ang footage ay tila nag-iba ang kanyang mga storya. Ayon sa kanya, nagpaka-good Samaritan lamang daw siya na nag-alok ng tulong para pasakayin ang dalaga at ihatid ito sa Oakfield. Matapos ibaba si Libby ay umuwi na raw siya sa kanilang bahay. Bagamat walang pag-amin mula kay Powell, sapat na ito para iugnay siya sa pagkawala ng dalaga. Kailangan lang ng mas malalim na investigasyon at mga ebidensya. Sa puntong yon ay nasintensyahan na si Powell ng 8.5 years para sa iba pa niyang mga paglabag. Noong March 20, 2019, isang kalunos-lunos na revelasyon ang tumambad sa mga otoridad at mga mahal sa buhay ng dalaga. Sa Humber Estuary, natagpuan ng isang mangingisda ang palutang-lutang na labi ng isang babae.
Kinumpirma ng mga pulis na ang babae ay si Libby Squire. Agad sumailalim sa post-mortem examination ang mga labi. Base sa resulta ng autopsy, si Libby ay pinagsamantalahan bago bawian ng buhay. Dahil sa malalang kondisyon ng mga labi dulot ng matagal na pagkababad sa tubig, hindi na matukoy ang sanhi ng pagkamatay ng dalaga. Hindi na rin matukoy kung buhay pa si Libby nang itapon siya sa ilog. Dahil si Powell ang primary suspect, kinasuhan siya sa salang pandurukot, pagpatay at pananamantala kay Libby. Nagsimula ang trial noong taong 2021 na tumagal ng 4.5 linggo. Ayon sa prosecution, naghahanap ng mabibiktima si Powell nang namataan niya si Libby na nakainom at posibleng nakakaranas ng hypothermia. Hindi malinaw sa prosecution kung pinilit nga ba si Libby na pumasok sa sasakyan o kusang loob ang kanyang pagsama, pero naninindigan sila na hindi maganda ang intensyon ni Powell sa dalaga. Kahit wala daw si Libby sa kalsada ng oras na yon, ay posibleng ibang babae naman ang nakaranas ng trahedya dahil ang tanging pakay ni Powell sa oras na yon ay maghanap ng mabibiktima. Ayon sa prosecution, dinala ni Powell si Libby sa Oak Road playing fields para siya ay pagsamantalahan. Matapos makuha ang kanyang gusto sa dalaga, ay hindi pa siya nakontento. Tinapos niya ang buhay ng dalaga at itinapon ito sa ilog para walang ebidensya. Kinakitaan ng mga galos ang mukha ni Powell, senyalis na nanlaban si Libby para protektahan ang kanyang sarili. Isinaalang-alang din nila ang mga nagawang paglabag ni Powell bago ang sinapit ni Libby. Patunay na wala siyang kontrol sa sarili, mairaos lang ang kanyang makamundong pagnanasa. Iginiit naman ni Powell na wala siyang masamang intensyon ng gabing yon. Hinintuan niya lang si Libby para mag-alok ng tulong dahil halatang nakainom ito. Isinakay at huminto sila sa Oak Road at doon ay may nangyari sa kanila. Ayon kay Powell ay parehas nila itong ginusto at walang pamimilit na nangyari. Matapos noon ay iniwan na niya si Libby at nagmaneho paalis para maghanap ng mga magagandang babae. Inamin niyang nagsarili siya at nagparao sa pampublikong lugar pero inosente siya sa pagkamatay ni Libby. Sa paglilitis ay ipininesenta ng defense ang medical records ni Libby. Nakalagay dito na may tendency ang dalaga na wakasan ang sariling buhay. Nakasaad din doon na minsan ay naiisip niyang tumalon sa ilog para wakasan ang sarili. Gayunpaman, walang nagawa ang medical records na iyon para malusutan ni Powell ang ginawang krimen. Isang linggo matapos ang deliberation, nahatulan si Powell na guilty sa pananamantala at pagpatay kay Libby Squire. Sinintensyahan siya ng habang buhay na pagkakabilanggo. Maaari siyang makalaya pagkalipas ng 27 years sa pamamagitan ng parole. Habang inihahain ng sintensya, inilarawan ng judge si Powell bilang mapanganib na tao. Sinabi niyang planado at talagang tinarget ni Powell ang lugar ng mga estudyante para mapagbigyan ng kanyang makamundong pagnanasa. Sinabi rin niyang walang dudang winakasan at itinapon ng nasasakdalang mga labi para walang makaalam ng kanyang ginawa. Nag-file ng divorce ang asawa ni Powell at bumalik na sa Poland kasama ang mga anak. Sinabi niyang maganda ang kanilang naging pagsasama at naging mabuting ama si Powell, kaya naman lubos niyang ikinagimbal nang malaman niya ang tunay na kulay ng lalaking kanyang pinakasalan. Matapos ang trahedyang sinapit ng anak, ang ina ni Libby na si Lisa ay naging advocate para mabigyan ng therapy at mas mabigat na sintensya ang mga lalaking gumagawa ng mga paglabag tulad ng paninilip, pagpapakita ng ari at paggawa ng mga di-angkop sa pampublikong lugar tulad ng pagpaparaos. Sa pamamagitan daw nito ay maiiwasan silang makagawa ng mas malalang bagay tulad ng pang-aabuso at pagpatay. Para magkaroon ng closure, nag-request si Lisa na makausap si Powell noong October 2022. Ayon sa kanya, ay hindi niya kinasusuklaman si Powell. Hindi rin niya layuning magpaliwanag si Powell sa mga nagawa niya.
Ang nais lamang niya ay malaman ang mismong sinapit ng kanyang anak sa huling 20 minuto ng kanyang buhay. Sa una ay pumayag si Powell ngunit bigla siyang umatras at sinabing may balak pa siyang umapela sa kaso. Kasalukuyang nakakulong at pinagbabayaran ni Powell ang kanyang mga kasalanan.